lalaki na mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, panalo sa 645 draw. Soquelco Christmas Village, magsisimula na bukas. LTOPF registration caravan sa lungsod ng Bacolod, binagsak. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headlines. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga pakunay balita sa Sultan Kudarat Headlines ngayong Nobyembre 30, taon 2023. Lalaki na mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, panalo sa 645 draw. Narito ang pila. Isang lalaki mula lalawigan ng Sultan Kudarat ang nanalo ng 15 milyong piso noong ika-25 ng Oktubre kasalukuyang taon ng draw ng Mega Lotto 6 and 45 ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kahati niya sa 30 milyong pisong jackpot ang isang babae mula Cebu. Nauna nang nakuha ang kanyang panalo noong ika-9 ng Nobyembre kasalukuyang taon. Dekada nang tumataya sa loto ang lalaki na dati nang natulungan ng PCSO para sa dialysis at pagpapagamot ito bunsod ng stroke. Plano niyang gamitin ang napanalunang pera sa pagpaparenovate ng kanyang bahay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Soquelco Christmas Village, magsisimula na bukas. Narito ang pila. Bibida na bukas, unang araw ng Disyembre kasalukuyang taon ang taunang Soquelco Christmas Village of Hope sa bakuran ng Sultan Kudarat Electric Cooperative. Ang taon ng Soquelco Christmas Village ay ginagawa ito ng electric cooperative sa buong lalawigan at lungsod ng Tacoro. Ayon kay Area 3 Department Manager Francis Torres, pasado na nasa 95% na rin ito at halos kompleto na. Ngunit may isang balakid ngayon ayon pa kay Torres, itong nararanasang pag-ulan dulot ng hanging amihan, easterlies at local thunderstorm ang nagdadala pa rin ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, kabilang na ang bayan ng Libak. Sinabi pa niya na tuloy pa rin ang Christmas lighting dahil all set na, lalo na sa peace and order katuwang ang PNP Libak, Philippine Army, BPATS at DPWH para sa gagamiting warning devices at informative signages kung saan naka-coordinate na ito. Inaabangan ng lahat ang iba't ibang themes. Nariyan ang 10,000 rose inspired sa Cebu, White Christmas Enchanted Tree na gawa sa recycled materials, mini waterfalls, cherry blossoms, Japan's inspired at lanterns na may samot-saring kulay. Formal nang bubuksan ng Soquelco Christmas Village sa publiko bukas, unang araw ng Disyembre, kasalukuyang taon sa ganap na ika-6 hanggang ika-10 ng gabi at magtatagal ito hanggang sa unang buwan ng Enero sa susunod na taon. Agad iginiit ni Torres na hindi ito ipapataw sa member consumer owners ang makonsumong kuryente dahil may inala ang budget para sa co-op consumption. Samantalang may malaking reserbang kuryente ang National Power Corporation at crudo na gagamitin sa planta dahil maganda naman ang kontrata mula sa fuel provider. Ang naranasang power interruption sa Area 3 ay dahil sa makina ng planta, linya ng Soquelco at weather disturbance na kung saan kasalukuyang nararanasan sa buong Soc-Surgeon Region.
Sa huli, laging mag-iingat sa sunog at gumamit lamang ng pailaw ng dekuryente na may tatak Import Commodity Clearance o ICC sticker at Quality Control Pass o QC na dumaan sa verification ng Department of Trade and Industry. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, LTO-PF registration caravan sa lungsod ng Tacurong, hinagsa. Narito ang tula. Sa unang araw, ika-30 ng Nobyembre kasalukuyang taon ng License to Own and Possess Firearms o LTO-PF Caravan. Dinagsa na ito ng mga kababayan natin na nais iparehistro ang kanilang mga baril na kung saan umaga pa lang nakapila na para magpasuri at magpatala. Ilan sa mga nagpatala ay ilang mga kilalang politiko, negosyante, sundalo at iba pa. Sa pagtatapos ng ulang araw sa pagpapatala ay umabot sa 176 ang LTO-PF process, 87 ang bago, 79 ang renewal at isang firearm renewal. Aasahan naman bukas, unang araw ng Disyembre kasalukuyang taon ang pagdagsa pa ng mga kababayan natin sa huling araw ng pagpapatala. Ang dalawang na License to Own and Possess Firearm o LTO-PF Caravan ay hatid ng Tacurong City Police Station. Kabalikat ang LGU Tacurong City and RCSU 12. Ang pagpapatala ay magsisimula sa ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon, nagaganapin pa rin sa Tacurong City Cultural and Sports Center, City Hall Compound, Barangay Poblasyon, Lungsod ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuo ang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw. Kaibigan.